Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano kaya ang maaring dahilan kung bakit si Goldie Roger lamang ang nakahanap ng One Piece o bakit siya lamang hanggang sa ngayon. Kung atin pong babalikan, si Goldie Roger ay ang captain ng Roger Pirates at ang siyang nakakuha ng titulo ng Pirate King at nakahanap ng legendary treasure na tinatawag na One Piece. Si Roger ay sinasabing isa nga sa strongest pirate of all time, kung hindi nga siya ang pinakamalakas. At bilang isang Pirate King, he retains the highest status among all pirates sa buong mundo. Siya ay nagtataglay ng bounty na 5,564,800,000. Sinasabing pinakamataas sa pirating history. Dagdag pa nga dyan, hindi katulad ng halos lahat ng napakalakas na character sa One Piece, si Goldie Roger ay hindi nagtataglay ng Devil Fruit power. Dahil dito, masasabi nating si Goldie Roger ay more impressive. Iilan lamang ang taong ang sinasabing makakatapat nga kay Roger at ang pinaka-prominent nga dito ay si Monkey D. Garp na hero of the marine. Sinasabing ilang beses nga daw niyang na-corner si Roger before his surrender at ayon din mismo kay Roger, kinukonsider niya na si Sengoku na dating Fleet Admiral who wielded the power of a Golden Buddha mythical zone bilang one of the two marines na worth sa kanyang time. Bukod pa nga dyan, his animosity with Marines, Roger's second foremost pirate rival ay si Whitebeard na nagtataglay ng strongest Paramecia Devil Fruit ay kilala bilang strongest man in the world. At ang isa pa nga sa sinasabing nakakatapat nga kay Roger ay si Rock Desevic na kilala bilang rival nga ni Roger, ang first and foremost rival nga ni Roger. Pero ito nga guys, di ba nga, sinabi ko na nga yung mga taong kaya ngang tumapat kay Goldie Roger, pero bakit nga kaya siya lamang ang natatanging pirate na naging Pirate King at nakahanap ng One Piece treasure? I mean, ilang taon na nga ang nakalipas pero wala pa nga rin pumapalit sa kanya. So ano nga kaya ang meron itong si Goldie Roger o ano nga kaya ang dahilan kung bakit nga hanggang sa ngayon siya pa nga lamang ang natatanging Pirate King? Kaya nga naman sa video ito pag-uusapan natin yan. Kung matatandaan, ilang taon na nga ay wala pang sumunod nga sa pagiging Pirate King kay Goldie Roger at 20 years na rin mula noong siya ay namatay. Kung mapapansin guys, marami naman ang naghahangad na maging Pirate King at ang lahat ng ito ay mayroong kanya-kanyang dahilan. Para nga masagot nga natin yan guys, ito nga ang summary sa kung paano nga nahanap ni Roger ang One Piece. Marami din sa atin ang hindi nakakaalam na 2 beses nga talagang naglayag si Roger sa buong mundo. At sa paglalayag niyang ito ay wala talaga siyang specific goal. Basta gusto lamang niya ay maging pirata. Kahit na nga ang maging Pirate King ay hindi nga niya naisip na gawin. Basta ang gusto lamang niya ay magawa nga niya ang lahat ng kanyang nais. Ngunit hanggang sa siya ay nakarating sa inaakala nga niyang last island sa New World. Pero mabilis nga din niyang nalaman at ng kanyang mga crew na mayroon pang isa pang isla na hindi pwedeng puntahan sa pamamagitan ng lag post. It is safe to say na ito ay isang misteryosong island na kinaroroonan ng mythical treasure na One Piece. Hanggang sa habang sila ay naglalakbay, ay may nadaanan nga silang phoneglyphs. Sa una, akala nila ay wala lang ito. Hanggang sa nalaman niya na ang phoneglyphs pala na ito ay susi upang malaman ang nakaraan. Sa lahat ng ito, mayroong 4 unique red-colored phoneglyphs na tinatawag na road phoneglyphs. Ayon sa legend, may tuturo daw ng phoneglyphs ang kinaroroonan ng One Piece, pero ang problema ay walang marunong sa pagbabasa nito hanggang sa na-encounter nga nila ang Whitebeard Pirates. Matapos nga nilang maglaban ng 3 days and 3 nights, inexplain nga ni Roger kay Whitebeard ang patungkol nga sa phoneglyphs, pero hindi tulad ng ibang pirata, hindi interesado dito si Whitebeard. Pero may isang crew ang interesado sa kwento ni Roger at ito nga ay si Oden. At sakto namang marunong ngang bumasa ng phoneglyphs itong si Oden. At sila nga ay nagsanib puwersa upang mahanap ang One Piece. Upang mahanap ang phoneglyphs,
Phoneglyphs at mabasa ito, nag-decide nga si Roger to trace his step and redo his journey from beginning. At nagawa nga nilang mahanap ang lahat ng road Phoneglyphs. Isang taon nga bago nga mamatay si Roger ay nahanap nga nila ang One Piece. Base nga sa nalaman natin sa kung paano nga nakuha ang One Piece, kung mapapansin may dalawang importanteng bagay ang kailangan gawin upang makuha nga ang One Piece. Ang 4 road Phoneglyphs at ang taong may kakayahang bumasa sa kung ano man ang nakasulat sa Phoneglyphs. Kasi napakahirap talaga na malaman ang nilalaman ng Phoneglyphs kung regular na tao lamang ang titingin ito or kung titignan lamang ito. Pero ang paghahanap nga ng road Phoneglyphs ay mistulyang napaka-imposible din gawin. Pero ang mga powerful at mga influential na pirata katulad na lamang ng 4 emperors ay madali lamang nilang mahahanap ang 4 road Phoneglyphs dahil sila ay mayroong sapat na lakas at mga kagamitan upang mahanap ito. Pero ang mahanap ang One Piece treasure at maging Pirate King ay magiging mahirap at napaka-imposible sa kanila dahil ang paghahanap ng taong marunong bumasa nga ng Phoneglyphs ay napaka-imposibleng gawin. Kung matatandaan, 2 tao nga lamang ang may kakayahang makabasa kung ano ang nakasulat sa Phoneglyphs at ito ay si Nico Robin at si Oden. Kung walang marunong bumasa ng Phoneglyphs ay mababaliwala lang lahat. Tignan nyo naman si Roger, wala din siyang magawa hanggang sa yun nga ay nakilala nga niya si Oden. Actually, may grupo naman ng mga tao na kaya ngang bumasa ng Phoneglyphs o ng ancient text at ito nga ay ang mga scholars sa Ohara. Pero yun nga, pinatay nga silang lahat dahil nga sa gusto ng world government na itago ang mga bagay patungkol nga sa Void Century. Ito ay ang rason kung bakit wala na ngang sumunod na nakahanap ng One Piece. Hanggang sa yun nga natagpuan nga si Robin, ang survivor sa Ohara na kaya ngang magbasa ng ancient text. Ito nga ang dahilan kung bakit nais naman na mahuli ng world government si Nico Robin at kahit ng mga malalakas at mga makakapangyarihang pirata ay nais din kunin si Robin. Pero sa ngayon, si Nico Robin ay nasa pangangalaga nga ni Monkey D. Luffy na captain ng Straw Hat Pirate. So alam nyo na guys, kung gugustuhin ni Luffy na makuha ang One Piece at maging Pirate King ay magagawa niya dahil nasa kanya ang isa sa importanteng bagay upang mahanap ang One Piece treasure. Mas magiging madali na rin sa kanya ang paghahanap nga ng Phoneglyphs lalo't siya ngayon ay kabilang na sa mga Yonko. So yan nga guys, ang nakikita ngang dahilan kung bakit nga hanggang sa ngayon wala pa ngang pumapalit kay Roger sa pagiging Pirate King o wala pa nga rin hanggang sa ngayon ang nakakahanap nga ng One Piece treasure. Pero kung kayo ang tatanungin guys, based doon sa kung paano nga nahanap ni Roger ang One Piece treasure, ano kaya ang nakikita nyong dahilan kung bakit nga hanggang sa ngayon wala pa nga rin pumapalit sa kanya? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you. Peace.